Pasalamatan natin lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng ating tinatanggap mula sa ating Panginoon. Amen? Praise God tayo, lahat tayo mo ko. Aming Ama, aming ka pong pinapasalamatan, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na binigay mo po sa amin. At sabi mo, this is the day that the Lord has made for us, Panginoon. Umulan man, Panginoon, umaaraw man, ay, Lord, patuloy kaming magpupuri sa iyo, patuloy kaming sasamba sa iyo, patuloy kaming magkakalob sa iyo, Panginoon. Bless mo po, Lord, ang bawat kamay, Panginoon, na magkakalob, Panginoon. At Lord, ibigay po, Panginoon, sa araw nito, Ama, kanilang mga hiling, Lord God, kanilang mga laman ng puso, Panginoon, Ama. At Lord, kami handa pong makinig, Lord, ng iyong salita, Panginoon, Ama. Habang, Lord, ito ay bahagi, Lord, ng aming pagbibigay sa iyo, Panginoon. It's a part of worship, Panginoon, ng lahat namin ginagawa sa iyo, Panginoon, Ama. Purihin ka, Ama, at aming ka pong tinadakila sa araw nito, Ama. Pagpalain po ang bawat puso, Lord, na narito, Panginoon, sa oras na ito, Ama. Para po sa iyong kapurihan, sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga po muna po tayo. Habang nawit natin yung bigay na masaya. Amen. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Once again, magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Amen. Amen. Napakailang bibigay tayo ng masaya sa ating Panginoon. Amen. Higit ang ating buhay, ibigay natin at dedicate natin na may kagalakan sa ating mga puso. Amen. So, we'd like to welcome ang isa po galing sa Saudi. Hindi, kasi-share namin siya kanina dun sa itaas. Hindi namin akalain na 2 years na pala yung nakalipas. Napakabilis ng panahon, sabi namin. At kapiling na naman natin siya ngayon upang manambahan sa ating Panginoon. So, we'd like to welcome Brother Melvin Serrano. Ano po siya? Welcome tumayo ulit sa Brother Melvin. Okay, welcome back, Brother Melvin. Parang kailan lang, tunay na napakabilis ng takbo ng panahon. Amen? 2 taon na pala yung lumipas na yun. Okay? Parang kailan na namin siyang kasyaran. Okay? Meron pa ba tayong mga bisita? Okay, we'd like to welcome Edwin Serrano. Ano po ba? Edwin Serrano and Princess Kahimat. Invited by Serrano family. Nasaan po ba yun? Edwin, ayan, ito po sa bandang likod. Welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Nawa po ay hindi ito ang una at huli, kundi lagi namin kayo makapiling sa fellowship, sa Elect Bride Assembly. Okay? May mga announcement tayo. Okay, this coming Sunday ay magkakaroon po ng renewal of IDs. So, kung inyo matatandaan, may mga ID po yung mga elders, workers, para po for identification. May mga pagkakataon po kasi na kailangan po ng ID. Minsan may nasesyaran, lalo na pag military ang sesyaran mo, nagkapatsyempo, minsan tatanungin niya, may ID ka ba? Saan ka bang church? So, minsan may time na gano'n, kailangan mo rin ng ID. Or minsan nagagamit rin po yan for, minsan ay sa mga sasakyan, kung nagdadrive ka, minsan nagamit ni Pastor Ro yan nung araw. Pinatabi siya nung traffic enforcer, sabi niya, ito ID ko, Pastor ako, on call lang kasi ako, medyo nagmamadali lang ako. So, okay naman, naunawaan siya noong traffic enforcer. Kaya, malaking bagay po pag po may ID ang mga workers at mga
elders. Karagdagang ID rin po yan. So sa Sunday ay magkakaroon tayo ng picture taking. Okay, para ang alam ko si Brother Joshua Ballo at si Brother Reyna Duarte ang naka-in-charge po sa bagay na yan. Okay? Iba pang announcement. July 21, 2013, Youth Service at 1:30 p.m. Okay. Friday, August 9, 2013, 8 a.m. to 5 p.m., Youth Convention at the Overcomer Worship Center, Taytay. Okay, lahat ng kabataan. Okay, ito ang logo niya. The bride may made herself ready. Okay. Announcement. Sunday, August 25, 2013. Muli, pinapaalala po nila Pastor Pipito ang kanilang nalalapit na anniversary, Elect Bride Assembly, San Pablo Anniversary. Okay, inaanyahan po kayo na naway makarating po kayo dun sa tayo, San Pablo Anniversary. Okay? Prayer request. Pakisama po sa panalangin si Sister Tina at si Tristan na may trangkaso ngayon. Salamat po. God bless you, Brother Obet Santos. Okay? Mga ilang araw nang medyo tahimik at marang aligaga si Brother Obet ng mga nakaraang araw. Yung pala ay pagkatapos ng kanyang bunsong anak, sumunod naman po si Tristan bago yung kanyang may bahay. Kaya sunod-sunod po ang nagkasakit sa kanyang pamilya. Kaya hindi po mawawala sa isang ama ang paminsan-minsan na mag-alala ka rin pag pamilya mo na nagkakasakit. Okay? So alam niya na tutugon ng Panginoon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya pa rin nagpapagaling po. So, nagtitiwala siya sa gabing ito na papagalingin ng Diyos ang kanyang pamilya. Okay? Next. Magandang gabi po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Humihingi po ako ng panalangin sa gagawin ko pong pagpapacheck up. Naway ang Diyos ang siyang manguna sa lahat ng aking gagawin. Naway maging maayos po ang maging resulta ng lahat ng test. Dahil kung napapansin niyo po ako, ay unti-unting pumapayat. Kaya minabuti ko pong magpa-check up na. Maraming salamat po. Umaasa po ako sa inyong sama-samang panalangin. At inaangking ko po ang lubos na kagalingan from Sister Merly Inobero. Okay? Isang pagtitiwala ulit ng ating kapatid na kagalingan niya. Okay? May isang pahabol na prayer request. Include me in your prayer, Elect Bride Assembly. Please pray for my surgical operation of septal deviation, frontal ethmoid, sinusitis, this Friday morning. Thanks and God bless you all. From Brother Arnold. Okay, so sama na po natin sa panalangin. Brother Arnold ay sasailalim po sa operasyon, sinusitis. Patuloy siya nagtitiwala sa ating Panginoon na sasamahan siya sa operasyon na ito at kiniklaim niya ang kagalingan para sa isang operasyon. Okay? Ready na ba tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Amen. So, naway patuloy tayong bigyan ng inspirasyon ng ating Panginoon sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa pag-share ng kanyang salita at sa paglilingkod natin sa ating mga kapatiran. Okay? Let's all stand as we sing the song, Breathe. Amen. Habang sinesenyosa ng ating pastor. This is the air I breathe. This is the air I breathe.
your holy presence, living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is my daily bread. This is my daily bread. Amen. Hallelujah. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and Yes, Lord. We're lost without you, Father. We're desperate without you, Lord. Salamat po dahil alam namin na hindi ka uurong sa iyong pangako nang sabihin mo na ikaw ay papasa amin hanggang sa dulo ng kapanahunan, Panginoon. Sabi mo, hindi ka lang sasama sa amin, kundi mananahan ka sa amin. Sabi mo, I'll never leave you comfortless, Lord. Kaya, Panginoon, naniniwala kami na narito ka at ikaw ang inspirasyon namin, Panginoon, sa aming pagparito. Kahit na anong sungit ng panahon, kahit na anong kalagayan ng bawat isa sa amin,
Lord, kaligayahan namin na Ikaw ay sambahin, Panginoong Jesus. Kaligayahan namin na kami magkatipon-tipon, Panginoon, magtaas ng kamay, umawit, tumawag sa iyong banal na pangalan, duminig ng iyong buhay na salita, Panginoon. Lord, kagalakan namin na magpanalanginan sa isa't isa, Lord. Magpahayagan ng mga kabigatan namin. Dahil alam namin, Panginoon, ang panalangin ng mga matuwid, Lord, ay may malaking nagagawa, kagaya ng iyong sinabi sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, minsan pa na madala sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu. Nang sa ganun, Panginoon, ay tunay kaming niig sa iyo, Panginoon. Oh God, by the preaching of the Word, by listening to the Word. Oh God, quicken our souls again, oh God, into the heavenly place. Para po sa iyong kapurihan, ito po ang aming hiniling. Katagpuin mo bawat pangangailangan, hindi lang dito sa aming church, kundi sa mga manonood ng aming, Lord, service through the internet, Father. Ikaw po ang humipo sa kanila, kumatagpo ng lahat ng pangangailangan. Ito po ang aming dalangin para sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa inyo, sa inyong pagparito. Marahil merong mga nabasa dahil bigla po yung buhos ng ulan, pero praise the Lord. Yung nabasa, mas pagpapalain ng Panginoon sa gabing ito. Ay sa kabila ng inyong dinanas, hindi po kayo naduwag na pumarito, hindi kayo napigilan. Amen. And may the Lord bless each one of you tonight. Amen. Basahin natin muli ang ating scripture, 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 Timothy chapter 3. Kung gusto niyo lumapit, welcome po kayo, no? Kasi marami tayong bakanting upuan sa unahan dahil sa marami ang marahil hindi nakarating dahil sa panahon. So you can come forward if you want to. Welcome po kayo. Huwag kayong mahiyang kumilos. Amen. Dahil, amen, pagka nagsimula ako mag-preach, mas mahirap pong kumilos. Right? 2 Timothy chapter 3, verse 16. Basahin natin sa English. Sabi, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Basahin natin verse 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Alright, yung salitang inspiration dito ay galing sa salitang God-breathed, hiningahan ng Diyos. Bawat kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Inspired. Pag sinabing inspired pala sa Scripture ay hiningahan ng Diyos. At ang sabi, dahil doon, ito ay pakikinabangan sa pagtuturo. Pagkatapos, ito ay pakikinabangan sa pagsansala at sa pagtutuwid. Okay? At sa, sa Tagalog, instruction in righteousness, sa paggabay sa daan ng katuwiran. Kaya, hindi tayo naniniwala doon sa gospel na puro na lamang doctrine. Diba? Puro na lamang doctrine. Dahil ang sabi, itong mga kasulatang ito na in-inspire, lahat sila ay hindi lang para sa doctrine. Meron diyang parte na para saan? Para sa pagsansala, sa pagtutuwid. Kaya naniniwala tayo sa pagtutuwid ng kasulatan. Can you say amen? Naniniwala tayo sa pagsansala ng kasulatan. Mga bagay na naipon sa ating isip na mali, dapat ay sansalain ng salita ng Diyos. At hindi lang yun, instruction, pang-araw-araw na pamumuhay. That's why if we believe this scripture, we'll be a well-balanced church. We'll be well-balanced Christians. Amen. All scripture, remember now, ulitin natin ulit, is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness,
that the man of God may be perfect. Ang ibig sabihin ng perfect dyan ay complete. Alright? Yung nag-aaral ng salita ng Diyos para mangaral, pag nakita niya yung lahat ng aspeto ng kasulatan na yan at natanggap niya, he's going to be a complete man. At yung tinuturuan niya, kung tuturo niya ito sa ganitong paraan, amen, for correction, for all the purposes that have been mentioned, amen, yung tatanggap ng pangangaral niya will also be complete, perfect. Amen. That's why ganun kahalaga ang bawat bahagi ng salita ng Diyos. It is for our perfection. 2 Peter chapter 1, verses 20 to 21. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Tutuloy natin ang ating pag-aaral dun sa sinimulan kong subject on a Wednesday evening. At yun ay yung God breathed. God dash breathed. Hiningahan ng Diyos. Amen. Pagpalain ng Diyos ng kanyang mga salita, maaari tayong magsiupo sa gabing ito. So ito ay part 2 ng ating pag-aaral. Balik tanaw tayo sandali. Pinatunayan natin nung nakaraang tinalakay natin ang paksang ito na lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos, in-inspire ng Diyos, pero kung ito'y magkakaroon ng bunga, kailangan ito ay lumapag sa mga taong hiningahan din ng Diyos. Intindihan nyo? So the word was inspired, but it's not only the word that needs to be inspired, the people that will receive the word should be inspired as well. Alright? Kung nasusundan nyo, kung sagot kayo ng amen sa akin, ayoko nung parang malayo kayo at hindi tayo nagkakaintindihan. Ha? Okay? Baka naapektuhan kayo ng panahon. Okay? Sana kahit umuulan, inspired pa rin kayo. Alright? So the word is inspired, pero yung word kailangan mailagay sa tamang lugar. Amen. There's got to be inspired hearts to receive the word. Para yung parable sa Matthew 13. The seed had no problem. Alala niyo yung parable na sabi may naghasik at yung hinasik niya ay nahulog una dun sa daanan, pagkatapos ay sa dawagan, pagkatapos dun sa batuhan, tapos ay nahulog yung iba sa matatabang lupa. Amen? Yung mga lupa doon ay sumisimbolo o kumakatawan sa uri ng puso na meron yung mga taong tumatanggap ng salita, which is the seed. Naintindihan nyo? Walang problema sa seed. Ang salita ng Diyos ay inspired. Ang salita ng Diyos ay mataba. Can you say amen? Ang salita ng Diyos ay busog sa buhay. Pero para yun ay magkaroon ng bunga, kailangan ito'y lumapag sa fertile ground. Pag nilagay mo ito dito sa pulpito, amen, hindi ito tutubo kahit gaano ito kataba. Can you say amen? Kahit gaano ito ka-inspired. Kailangan mahulog ito sa matabang lupa. Dahil sabi dun sa parable, dun lamang namunga ang salita ng Diyos. Amen? Kung di ako nagkakamali, 40, 60 at 100. Amen? Ayon sa taba ng lupa, doon nakabase ang dami ng bunga na aanihin sa paglagpak ng binhi doon sa lupa. Are you following me? So, hindi lang yung salita ang inspired, yung puso ay inspired. Hindi lang yung salita ang attribute ng Diyos, pati yung puso ay meron ding attribute ni Lord at kailangan yung inspirasyon na yon, yung dalawang attributes na yon ay magsama para yung produkto ng salita ng Diyos na nasa isip niya, yung layunin ng kanyang pagkakasugo ng salita o pagkakasulat ng salita ay matupad sa pagtatagpo ng inspirasyon ng salita at ng inspiradong tao. Alright. At pinatunayan natin na inspirado ito
Itong Biblia, 66 books, at merong mga 40 mga iba't ibang manunulat ang sumulat nito. At ito'y sinulat sa loob ng 2,000 taon. Magkakaiba ng kultura ang mga taong sumulat, magkakaiba ng sirkumstansya, magkakaiba ng mga background, magkakaiba ng kanilang kasalukuyang dinadanas habang sinusulat nila yung salita. Pero nung pagsamasamahin yung kanilang sinulat, ay merong iisang tema lamang at walang bahagi ng salita ng Diyos ang kumukontra sa iba pang bahagi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng sulat nila walang salungatan. Patunay lamang na kontrolado sila ng iisang isip. Kontrolado sila ng isang spirito. Can you say amen? Sila ay kinilos. Ang sabi ng Biblia din sa binasa natin sa Peter, amen, kinilos sila ng spirito para isulat yung mga narito ngayon na tutungayan natin sa Biblia. So hindi ito saganang kasarili nilang pagsusumikap, kundi ito'y kilos ng Espiritu ng Diyos. Nalaman natin na ang inspirasyon ng Diyos, pagka ito'y dumating sa buhay ng isang tao, siya ay kikilusin ito to perform certain purpose. Okay? Or certain task. Alright? Ang Diyos hindi nag-aaksaya ng inspirasyon. Pag nagsugo siya ng inspirasyon, may dahilan. Meron siya ipapagawa doon sa inspirasyon. May meron siya ipatutupad. Meron siyang gustong mangyari. Kaya nga ang sabi, amen, my word shall not return unto me void. He inspired the word para pag ito'y sinugo niya, amen, pagbalik nito may bunga ayon dun sa nilayon niyang gawin. Praise the Lord. Hallelujah. That's why, amen, dito sa huling panahon, pagsugo niya ng end time message, pagsugo niya ng mensahe sa huling panahon, ano nga anihin ito? Bride. Aari siya ng bride. Dahil may itinakda sa huling panahon na iglesyang lumabas na walang bahid, walang dungis, maniniwala sa kabuuan ng salita ng Diyos. They will not be rejectors of the word, but they will be believers. Can you say amen? Of every word of God, walang itatangging isamang bahagi. Amen. They will be a word bride, a word church. Amen. Bakit? Kasi yung uning layon nung pagkakasugo niya ng mensahe sa huling panahon. Sana naintindihan nyo. Can you say amen? Hallelujah. Kaya aani siya ng ayon sa inspirasyon na nandun sa kanyang isip. Amen. Hindi ito babalik ng walang kabuluhan, kundi tutuparin ito ang nilayon niya sa pagkakasugo niya ng kanyang salita. Alright. Now, dito sa message to hear ye him. Or Jesus Christ the same. Jesus Christ the same muna. Babasahin natin. Sabi ng ating prophet, now, it's either all inspired or none of it's inspired. It's either all inspired or none of it's inspired. I believe every word of it is inspired. So sabi ng ating propeta, do you believe the same way? All of it is inspired. Written by God, if we can only rightly put it in its place where it belongs. And if we put it in its place, God will perform and operate and prove His word. Yung sinasabi ko kanina. Sabi niya, now, you couldn't put a grain of corn in a box of sawdust or ashes and it would grow. It won't do it. It's got to be in the right kind of soil to make it grow. Is that right? Right. So kita nyo, yung paliwanag ko kanina ay hango lang yan sa paliwanag ng ating propeta. And ito pang isang quote na gusto kong basahin natin ulit na illustrate ko yung pagsasama ng inspiration ng word at saka ng tao sa katauhan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Luke chapter 4, 16 to 21, din na natin bubuksan muna. Basahin muna natin yung scripture na ito para, not scripture, but this quote, pagkatapos basahin natin Luke chapter 4. Sabi niya dito sa message na, hear ye him. Sabi niya, now, when a man is inspired, when a man is
inspired. And he reads the inspired word. Praise the Lord. Pagka ikaw pala magbabasa ng Biblia, dapat tikay mo, inspired ka. Ibig sabihin nun, amen, hindi lahat na nagbabasa ng Biblia, merong napapala sa pagbabasa nila. Isipin nyo, ang dami ng tao na merong Biblia at bumubuklat ng Biblia. Gano'ng karami yung nagbasa ng Biblia kaninang umaga? Gano'ng karami yung nagbabasa ng Biblia ngayon habang sila ay nagsiservice sa mga sandaling ito? Gano'ng karaming mga tao ang nagbasa ng Biblia last Sunday? Gano'ng karaming preacher na nagbuklat ng Biblia? Pero ang question, are they inspired when they read the book? Ang sabi dito, when a man is inspired and he reads the inspired word, the two inspirations together give a result. Hallelujah. No matter how well you study the word, it will never do you no good until you are inspired yourself. Kita niyo yung kahit paraw gaano kayo katindi mag-aral ng salita ng Diyos. Kung hindi ka rin inspirado, ikaw mismo ay inspirado, wala raw magagawang buti yun sa iyo. No wonder merong mga tumanda sa pag-aaral ng Biblia, pero pag nagturo ay salungat sa katotohanan. Amen? Sabihin, sayang yung panahon. Sayang yung effort, sayang yung ginugol na maraming salapi, can you say amen? Para mangolekta ng lahat ng klase ng komentaryo, lahat ng klase ng translation ng Biblia, amen, at igugulin ang mahabang bahagi ng kanyang panahon sa saliksik ng salita ng Diyos. Amen, pagkatapos ay magtuturo siya ng salungat lamang doon sa katotohanan. Why? Because he's not inspired. Walang nagawang mabuti yun sa kanya. Alright. So, importante, hindi lang yung word ng inspired, kundi yung nagbabasa ay inspired. Hindi lang yung word ng inspired, yung nag-aaral ng salita ng Diyos ay inspired. Amen. Hindi lang yung Biblia inspired, yung nangangaral ay inspired. Hallelujah. So, gabing ito, amen. Ewan ko sa inyo, pero ako ay inspired. Masaya ka pagka-inspired ka. Amen. Masaya mong ginagawa yung trabaho mo. Kahit anong hirap ng trabaho, parang gumagaang dahil inspirado ka. Amen. Kahit anong hirap ng biyahe, kahit anong hirap ng panahon, masaya kang nagsisimba dahil inspired ka. Hallelujah. So it takes your inspiration with, ang sabi niya, the words already inspired. So what we need today is an inspiration over us. God sweeping down with a new inspiration and breathing over us His power and His love and Himself, that it might inspire us, to quicken us, and waken us to His Word. Kita niyo, ang sabi, ano raw ang purpose nitong inspiration na ito? Amen. Ano raw ang purpose ng paghinga ng Diyos sa atin? He's sweeping down with a new inspiration upon us and breathing over us. Anong purpose nito? Amen. Ang sabi niya, that it might inspire us, to quicken us and waken us. Kailangan daw magising tayo. Merong mga tao na kaya nakikinig ng salita ng Diyos, inspired preaching, dahil siya ay gustong gisingin ng Diyos sa mga katotohanan na kung saan kailangan magising siya sa panahong ito. Alright, tingnan natin. Sabi niya, waken us to His Word, and the Word being brought into that spirit of inspiration, then you will see miracles happen and things take place because the two just come together. Hallelujah. Alright. Tandaan niyo itong script, itong quote na ito, at bubuksan natin ang Luke chapter 4. Luke chapter 4. Illustrate natin yung quote na ito, persona mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Isa natin sa verse 16.
Remember now, katatapos lang na mabautismo sa tubig ng ating Panginoon sa eksenang ito. And the Spirit of God came upon him like a dove. Remember? Alright, naipaliwanag ko sa inyo nung nakaraan ng ating Panginoong Kristo ay merong inward anointing at merong outward anointing. Alright? Kung maalala nyo, yung anointing ay itinulad ko sa inspiration. Alright? Meron tayong inspiration o anointing na nananatili sa kalooban natin, pero merong inspiration or anointing na tumatama sa atin every now and then. Pagka merong gusto ipagawa si Lord sa atin, then He will inspire us, anoint us, amen, and move us toward that direction para matupad kung ano yung gusto niya ipagawa sa atin. Alright, so hindi sapat na meron tayong Holy Spirit sa ating kalooban na hindi na maalis yan. You're sealed with the Holy Spirit. Pero kung talagang selyado ka ng Holy Spirit at meron kang bukas na communication sa Kanya, dapat palagi kang alerto, palagi kang, amen, handa. Pagka meron siyang in-inspire na ipagawa sa iyo, dapat makatch mo yung thought ni Lord, makatch mo yung gusto niyang gawin mo at makatch mo yung will niya, and then by that inspiration, ikaw ay makilos para matupad kung ano yung gusto ni Lord na mangyari sa iyong buhay. Alright, so Christ was the Word. He was the fullness of the Word. Alright? At siya ay Diyos na kahit nung bata pa lang siya. So gusto kong linawin yung ating teaching sa Godhead. Hindi siya yung naging Diyos nung siya ay bautismohan sa Jordan River. Siya ay Diyos na because He was Emmanuel when He was born. God is with us. Jehovah crying in the manger. He was the Word made flesh. Nandun na lahat yun. Marahil saan yun ang binhi. For the sake of illustration, amen, hindi pa kaagad nakikita lahat ng katangian niya bilang Diyos. Pero bilang binhi, nandun na lahat yun. Kailangan niya lang gumulang, lumago, kanya siya, amen, lumaki, para unti-unti sa takdang panahon ay mamanifest niya kung ano yung nandun sa kanyang kalooban. Dati na yun nandun. Siya ay Diyos dati na. Alright? Pero maliban dun sa Diyos na nananahan sa Kanya, sa buhay ng Diyos na nandun sa Kanya, merong Spirit na bumaba sa Kanya. Naintindihan nyo? At yun ang, kumbaga, nag-propel sa Kanya sa ministry. Okay? Yun ang nag-propel. Pag sinabi mo nag-propel, ito yung nagpasimula na siya ay pumailan lang sa ministry. Alright? At bagamat siya ang kapuspusan ng salita ng Diyos, merong portion ng word lamang na tinakda ng Diyos na tuparin niya habang nandito siya sa ibabaw ng lupa. Sana nakikinig kayo sa akin. Kasi yun ang pattern natin. Kayo ay meron ding bahagi ng Diyos. May binhi na kayo. Amen. Before the foundation of the world, yun ay itinalaga na ng Diyos sa isip niya. At nung isilang kayo, nandyan na yan. Yan ay bahagi ng Diyos. Wala kayong kamalay-malay, pero may bahagi na kayo ng Diyos na nandyan sa inyong kalooban. Hindi yan pwedeng mawala. Hindi pwedeng mawala yung bahagi ng Diyos. It is eternal. Pero kailangan dumating yung baptism of the Holy Spirit para ma-quicken yung bining yun. Can you say amen? And then you suddenly come to a realization and then you have that inspiration within. Sa puso mo, sa kaluluwa mo, inspirado ka na. May connection ka na kay Lord. Can you say amen? May channel of communication ka na. Bakit? Kasi by the baptism of the Holy Spirit, nabuksan yung channel na yun. Pero maliban doon, ay merong tumatama sa ating outward anointing. Inspirasyon every now and then. Para tayo ikilos ng Diyos na gumawa ng mga partikular na bagay. Amen? Hallelujah. Mga ministro ng Diyos, mga gifted ministers. Amen. Mga bagay na nagawa nila, nakamangha-mangha. Hindi yung dahil sa kanila, hindi yung dahil sa anumang makalamang gawa. Amen. Ito ay inspirasyon ng Diyos. Sila ay nagpasakop lamang, nagpatianod. And then when they were, amen, moved by the Holy Spirit, certain words, certain promises was fulfilled or were fulfilled. Amen. Sa pamamagitan nila, bakit sila ay na-inspire? Maliban dun sa Holy Spirit na nasa kanila, nasusundan niyo ako, meron pang anointing, inspiration na dumarating para tumupad ng mga bagay-bagay. Alright, tingnan natin itong Luke 16. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read.
And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. Alright, narito ngayon, si Lord. Tingnan niyo ang pattern. Siya ba ay inspired na? Inspired na ba siya sumagot kayo sa akin? Na-inspired na ba si Lord dito? Galing na siya doon sa Jordan River, binabaan na siya ng Holy Spirit eh. Nakilala niya na kung sino siya eh. Amen? Nakilala niya na yung kanyang ministry. Ngayon pumunta siya sa templo, merong pari na nagabot sa kanya ng aklat ng Biblia. Aklat ni Isaiah. Ang aklat ba ni Isaiah ay inspired? Alright. So inabot sa kanya yung aklat ni Isaiah, inspired. Amen? And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Meron siyang nasumpungan na lugar. Hindi siya nagpunta sa ibang lugar ng scripture, kundi doon sa partikular na lugar na yon. Siya ay kinilos nung inspiration. Are you following me? Bagamat siya ang kabuuan ng salita ng Diyos, pero pagdating niya sa templo, nag-focus siya doon sa particular na scripture na yon. Dahil yung inspiration na nasa kanya ay kinilos siya papunta ron. At ang sabi, tignan niyo ang sabi, and when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me. Exacto. The Spirit of the Lord is inspiring me now. Although I am the fullness of the Word made flesh, but at this particular time, the Spirit of the Lord is inspiring me. It has come upon me for a certain purpose. Amen? So yung inspired Word, kinuha niya, ngayon magbabasa ang isang inspired man ng inspired Word. Kita yung quote kanina? When an inspired man reads the inspired Word. Hallelujah. Perfect. Hallelujah. Christ inspired. The book of Isaiah inspired. Ano nangyari? Nagtagpo sila sa eksena dito sa templo. At diniklara niya, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me. Anong purpose ng anointing? Hindi lang para pasarapin ang inyong pakiramdam. Pag in-anoint ka sa Old Testament, may pagagawa si Lord. Ito yung ginagawa para makapag-fulfill sila ng certain task. If you're a prophet or a priest or a king, amen, you need to be anointed first para magampanan mo yung tungkulin mo. So Christ, diniklara niya ayon sa Word. Inspiradong salita. Narito siya, inspiradong tao. At ang sabi niya, He has inspired me. Amen? What? Anong gagawin niya? Bakit siya in-anoint? He had anointed me to preach the gospel to the poor. So merong action. Pag may dumating na anointing, may kasunod na action. Pag may dumating na inspirasyon, amen, hindi ka magbababad sa silya mo. Sa upuan mo ng kukuya-kuya kaya wala kang ginagawa, makikilos ka. Hallelujah. For He had anointed me to preach the gospel to the poor and had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Verse 19, to preach the acceptable year of the Lord. At sabi doon sa verse 20, and He closed the book. Pagkatapos, nung portion na yun ng scripture, amen, to preach the acceptable year of the Lord, sinarado niya na yung aklat. Bakit? Kasi yun lang portion na yun, amen, ang in-inspire ni Lord, amen, sa panahon yun, na kanyang tuparin. Bagamat siya ang kabuuan ng Word, pero para sa panahon yun, siya ay in-anoint para kunin yung Word na inspired prophecy. Can you say amen? Pero kinilo siya at na-identify niya yung Word niya para sa kanya. Can you say amen? At nung makita niya kung ano yun, may pagkatapos niyang basahin, sinarado niya. And he said, nakatingin sa kanya lahat ng mga tao, sabi, this day, the scripture is fulfilled in your ears. At anong nangyari pagkatapos ito? Tinupad niya lahat nung binasa niya ayon kay Isaiah. Ano yun? Yun yung sinasabi ko sa inyo.
kapag nagtama na, pag nagsama na yung dalawang inspirasyon, inspired word, inspired man, can you say amen? Inspired word, inspired heart. Pag nagtagpo na sila, hallelujah, magbubunga yung salita doon sa pagtatagpong yun. Mabubuhay ang scripture, mapufulfill. Kaya pwede ideklara ni Christ, this day, this scripture is fulfilled. Wala na siyang kaduda-duda na mangangaral siya ng ebanghelyo sa mahihirap. Wala na siyang kaduda-duda na siya magpapalaya ng mga bihag. Can you say amen? Wala siyang kaduda-duda, amen, na siya magbibigay ng paningin sa mga bulag. Bakit? Kasi yun ang inspirasyon sa kanya at nakita niya na yung scripture na he's so sure of himself. He's so sure of his position. Hallelujah! Kaya nung siya ay magpagaling ng mga may sakit, magpalaya ng mga bihag, nagpalayas ng demonyo, hindi siya nagulat, uy, kaya ko palang gawin yun? Alam niya na by inspiration. Alright, ito gusto kong pansinin nyo. Ang kinote niyang scripture, Isaiah chapter 61. Butahan natin yung chapter 61, Isaiah. Verses 1 to 2. Tignan nyo, ha? The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach the good tidings unto the meek. He hath sent me, He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, comma. Pansin niyo ba yun? And the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Napansin niyo ba, nung basahin ito ni Christ, huminto siya doon sa kalagitnaan ng verse 2. Nung i-quote niya yung to proclaim the acceptable year of the Lord, sinarado niya na yung aklat. Kita niyo? And the day of vengeance of our God to comfort all that mourn. Bakit kaya? Kasi yung parte yun ng scripture ay hindi in-inspired para matupad nung panahong yon. Hanggang doon lang siya sa to proclaim the acceptable year of the Lord. Dahil yung susunod na bahagi ng scripture na yun ay gagawin niya sa pangalawang pagbabalik niya. Hindi yun araw ng vengeance, hindi yun araw ng paghiganti, yun ay araw ng pagliligtas. Yun ay araw ng jubilee, ng pagpapalaya. Amen. Pero sa pangalawang pagbabalik niya, He will come with a vengeance. Amen. Kaya kailangan isarado niya na yung scripture, amen, sa tagpong yun, dahil hindi yun ang anointed word for that day. Hindi yun yung anointed word na kailangan i-fulfill niya as the anointed man of the day. Kaya sinarado niya. At ibinalik doon sa saserdote. At ang sabi niya, this day, the scripture is fulfilled. So hindi kasama yung day of vengeance. Nakuha niyo yung principle? Yung principle? Amen? Merong inspired word, amen, ay tinakda na matupad for a particular time. At merong inspired man, elected, predestinated para magbigay buhay dun sa inspired word. Pag nagsama yung dalawa, mangyayari kung ano yung nakasulat sa inspired prophecy. And then the word becomes a living word. The word becomes word made flesh. Hallelujah. Gusto ko sabihin sa inyo na yung pangalawang bahagi ay kasalukuyan ng natutupad. Kung nandito kayo nung nakaraang Sunday at kayo'y, amen, nakakasunod sa aking pangangaral, amen, nakikita nyo na, amen, pwede natin pagtagpuin yung pinangaral ko ng Sunday saka ngayon. Yung scripture na ito na aking binasa
ay pwede natin sabihin, this time, narito na siya para to fulfill, what? Para to fulfill yung second part ng Isaiah 61 verse 2. Amen? The day of vengeance of the Lord. Bakit? Kasi nagsimula na siyang bumaba bilang judge. The lion of the tribe of Judah. There is a mixture of lamb and lion. Sabi, wag kang umiyak yan. Dahil meron isang nagtagumpay para buksan ang aklat. The lion is a judge. Pero nung tumingin si Juan, nakita niya, dugo ang kordero, yung kumuha ng aklat. Ano ba talaga? Dugo ang kordero o leon? Sundan niyo ba ako? Amen. Para sa bride, siya ay dugo ang kordero. Hallelujah! Para sa redeemable, siya ay dugo ang kordero. Dahil yung dugo niya ay para lang naman talaga doon sa redeemable eh. Hindi naman niya pwedeng tubusin yung hindi sa kanya eh. Yung hindi elected eh. Hindi naman galing sa kanya in the first place eh. Amen, siya ay kordero para doon. Amen, sa redeemable, pero siya ay lion para doon sa tumanggi sa kanyang salita. Blessed be the name of the Lord. At sabi ko sa inyo noong nakaraang Sunday, amen, siya ay na-reveal sa church ages, sa dulo nito, amen, bilang isang bride na isang west, tawag dito, nakabigkis sa bandang dibdib. Pagpapatunay na ito ay judgment. It's a day of vengeance. Hallelujah. At ang sabi nung buksan yung dun sa bridge, kung babasahin yung bridge, mapag-aralan natin ito sa mga araw nito. Amen. Ang kordero ay bumaba. Amen. Tawag dito, he moved forward mula doon sa intercessory seat niya. Amen. Siya ay sumulong. Siya ay bumaba. Can you say amen? Galing doon sa intercessory seat. Brother, ibig sabihin na wala ng biyaya? Hindi. Yung biyaya ay lumapit dahil bumaba siya. Hallelujah. Kaya lang, yung biyaya ay biyaya lamang dun sa tatanggap. Anong mangyayari pagka tinanggihan mo yung biyaya? Judgment. Kaya yung kordero na duguan ay bumaba, binuksan yung tatak, can you say amen? At binigay yung open book sa bride. At sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga hiwaga, ang bride ay na-redeem, pabalik sa kanya. Pero lahat ng mga tumanggi at nagsalita laban sa message. Can you say amen? At lalaban pa sa message. Isa sa mga araw na ito, they will hear the message as their judgment. Sabi ni Brother Branham, amen, isa sa mga araw na ito, isa sa manifestation ng third pool, you will preach the message, amen, to the lost, to the souls in prison now. Hindi na maliligtas, hindi na maaaring maligtas, lumampas na sa boundary ng biyaya at judgment. Praise the Lord. And so, sana naintindihan nyo na tayo ngayon ay nasa fulfillment nung pangalawang bahagi. Day of vengeance. Bakit? Kasi dumating na kayo. Ang inspired people. Can you say amen? Kaya kaya nating tukuyin yung scripture ngayon, basahin ngayon. At with enlightenment, by inspiration of the Holy Spirit, we can identify, this is it! Amen. This is the start of the day of vengeance of the Lord. Anong nangyayari sa mundo ngayon? Anong nangyayari? Lahat ng klase ng salot. Anong nangyayari sa environment? Anong nangyayari sa lahat ng dako? Amen. Lahat ng klase ng sakuna, lahat ng klase ng lindol. Amen. At kahit ang mga unbelievers, amen, nararamdaman nila na hindi na magtatagal ang mundong ito. They can feel judgment coming. Amen. And we say, this day, this scripture is fulfilled. Hallelujah. Pero hindi lang yan ang scripture natin. Yan ay parte lamang ng mga scripture na ating fulfill. Ang punto ko lang dito, amen, kailangan ma-identify niyo yung word. Kung ikaw ay inspired, amen, makikita mo yung word para sa iyo. At pag nagbasa ka ng Biblia, amen, kagaya ni Christ, amen, inspired man, reading the inspired word, amen, ang sabi, and then, amen,
yung word ay magpuproduce ng bunga na ayon sa itinakda ng Diyos. Alright. That's why we can read Revelations 10:7 and read Revelations 10:8 hanggang 11. Ma-identify natin. 10:7, that's Brother Branham. 10:1, that's the Lord Jesus Christ coming down. At yung mensahe niya, pinroclaim ng Revelations 10:7. Pero Revelations 10:8 to 11, sabi kung saan ay ibinigay kay Juan yung open book na maliit. Can you say amen? At sinabi, kainin mo. At nung humayo si Juan at kinuha yung open book doon sa anghel, can you say amen? At kanyang kinain, that's the bride fulfilling it. Hallelujah! So hindi lang tayo palaging Revelations 10:7, Revelations 10:7. Amen. Ngayon sinasabi natin Revelations 10:8 to 11. Amen. Pagkakain natin nung aklat. Amen. Ang sabi, ang tamis sa bibig. Ang sarap ipangaral, ang sarap pakinggan, ang sarap ipagdiwang habang tayo nasa service. Pero pagka talagang kinain mo ang message, ano magiging sanhi nito? Persecution. Mapait sa tiyan. Yung mga hindi namumuhay ng mensahe, hindi na pa-persecute. Hindi naman kasi kinain eh. Hindi naman naging kaisa eh. Umaattend lang ng church eh. Pero walang kaseryosohan sa buhay eh. Hindi inspirado eh. Dinadaos lang yung kanyang spiritual exercise eh. Pero kung ikaw ay narito, di ka pinili and inspire. Na nakikita mo yung scripture sa iyong panahon at ikaw ay nagiging magkaisa. Dahil yung inspiration doon ay siya ng inspiration sa iyo. Amen. And you are anointed with a certain anointing, inspiration. Bawat panahon may nire-release siyang inspiration. Remember, 4 na nilalang na buhay. Amen. Yan ay maliban pa doon sa Holy Spirit na nananahan na sa bride. Pero meron pa rin anointing na nirelease sa bawat panahon. Ano na yung 4 na anointing na yun, if you remember? Amen. Una ay leon. Pagkatapos ay calf, baka. Pagkatapos ay man. Pagkatapos ay flying eagle. Ano yun? Yun yung inspiration ng panahon. Hallelujah, na merong pinatutungkulan. Meron lang mga inspiradong tao. E yun, kapag tinamaan nun, ay makikilos sa tamang paraan. Maaring tamaan ka ng inspirasyon na yun. Mahagip ka, may mga tao na nakakaramdam ng inspirasyon na yun. At kahit pa paano nadadamay sila. Kaya may mga tao ngayon sa ating panahon, mga ministry nila, prophetic. Kung mangaral sila, puro propesya. Pero hindi message believer. Bakit? Kasi panahon ng flying eagle, prophetic. Pero dahil sa wala silang binihi na nararapat, na nakaangkop, can you say amen? Kasi yung binihi nyo, yun ay portion ng word na inyong tutuparin, na magko-coincide sa prophecy na nasa scripture. Susundan niyo ako? Amen. Hallelujah. Praise God. Dapat kung message believer kayo, naintindihan nyo ito lang ito. At ito ay nagbibigay ng inspiration sa inyo. Yung word na nasa inyo, amen, ay nakatakdang scripture yan, walang ibang tutupad niyan kundi kayo. Kung paano si Christ, siya lang ang tutupad ng scripture niya sa Luke, sa Isaiah chapter 61. Pag dumating yung tamang panahon, yung propesiyang yun, at yung word na nasa iyo, i-inspire niyo, Lord, pareho at magtatagpo. Can you say amen? And then the word becomes a living word, fulfilled. Can you say amen? Hallelujah. So merong mga taong pwedeng tamaan ng inspirasyon, pero dahil wala yung bahaging yun ng word, walang binhi. Amen? Makikilos lang sila, magmumukha lang silang believer din at nasa ilalim ng inspirasyon katulad nung sa bride, pero walang bunga sa kanilang buhay. Hindi natutupad yung scripture sa kanilang buhay. Maaring manghula din sila dahil may prophetic na inspiration sila, pero walang buhay na ilalabas ayon sa hula. Amen? Wordly pa rin. Diba? Pag tinignan mo, kasama ng sanglibutan, walang pagbabago, hindi mo matukoy, hindi nakalitaw. Bakit? Kasi
nahagip lang sila ng inspiration, pero wala silang binhi na tutugon sa inspiration at magdadala ng scripture sa panahon niya sa pagkakaisa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Ewan ko sa inyo, pero ako yung na-inspire na gusto ngayong gabi. Tignan nyo, sabi niya, sa message na by faith Moses. Sabi niya, now, we lose our glory if we lose our faith. We lose our glory if we lose our faith. Now, if we get away from faith, then we take the church into an intellectual realm. Pag nawala raw tayo sa pananampalataya, pag nawala natin yung pananampalataya, ay mawawala din natin ang kalalatian. Pag sinabi mong faith, this is supernatural. This is spiritual. This is godly. Ang pananampalataya ay ukol sa Diyos. Alright? Pagka nawala daw yun, nawawala din ng glory. Dahil anong glory dun sa anumang bagay na walang pananampalataya? Hindi involve ang glory dyan pagka yan ay hindi sa pananampalataya. Ang sabi sa Biblia, anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So, hindi involve ang glory doon. Can you say amen? So, when you lose faith, you lose your glory. Now, if we get away from faith, then we take the church into intellectual realm. Intellectual lang. Pagka walang faith, walang revelation, intellectual lang ang ating paglilingkod, pagsisimba at pangangaral. Sabi niya, and many times, it's been thought amongst people that because a congregation was large, and they had great churches, great steeples, and a great lot of well-dressed and groomed peoples, and a lot of finances, that they could afford such things. We may many times thought that was inspiring, that this church, certain church, must be inspired. Ito doon tingin ng mga tao, na walang tamang pananaw, walang pananampalataya, walang revelation, dahil sa ang iglesia ay malaki. Susundan niyo ba ako? At maraming mga tao na nagsisimba doon na magara ang bihis. Pinakamatatalino, pinakamasisikat, pinakamayayaman ng mga tao, doon nagsisimba. At can afford sila, they can buy anything that they need. At marami pang surplus. Can you say amen? At ang sabi, many times iisipin ng marami, ang iglesia niyo malamang ay inspirado. That's an inspired church. Sabi nating propeta, we often refer to different ministers who get out on the field and have great gatherings of crowds. And we think sometimes they are the signs of inspiration. But that's not altogether the truth. That's human inspiration. Sundan niyo ako? So merong inspirasyon na nagbibigay ng gana sa tao na gumawa ng isang bagay, pero maaring ito ay human inspiration lang. Marahil ito ay intellectual inspiration lang. Marahil ito ay emotional inspiration lang. Kasi intindihan niyo ako? Hallelujah. Sabi niya, meron nga mga ministro pag lumabas sila, abay, grabe yung kanilang na-accomplish. Siguro, dami nung kanilang nako-convert. At dahil doon, sasabihin nila, inspirado yung ministrong yun. Sabi niya, a lot of times, that's only human inspiration. Tuloy natin in quote. Napakagandang quote ito ng ating prophet. But the real inspiration comes by doing the will of God. So hindi ito paramihan ng nagagawa. Hindi palakihan ng church. Hindi paramihan ng mga taong naiipon pagka may convention. Para sabihin na ako yung inspiradong tao, kami ang inspiradong church, kami yung elected na ma-inspire para tumupad ng inspired word. Sabi ni Brother Branham, no. Amen. Magkakatalo tayo sa pamamagitan ng paghahanap ng katotohanan ito. Ginagawa niyo ba ang kalooban ng Diyos? And what is the will of God? Church, what is the will of God? Sana hindi kayo mahirapang sagutin ito. The Word. And not just the word, but the word of the hour. Amen? Kalooban para kay Lord Jesus Christ na siya'y mapako sa krus ng panahon yun.
Diba? That's the will of the Father for him. Kaya nga sabi niya, not my will, Father, but your will be done. Amen. Hindi siya namatay na merong malaking following at merong naitatag na malaking church at meron siya iniwan na malaking tawag dito, pag-aari at malaking kung anong organisasyon. Nung mamatay siya, parang kawawa siya, iniwan siya nung kokonti na lamang ng mga tagasunod niya. Nung siya'y hulihin, nagpulasan pa silang lahat. And the word was saying, oh, poor man, kawawa naman siya. Binigay niya ang buhay niya at lahat pagkatapos iniwan siya ng mga tao. Hindi nila alam na siya ang inspired man of the hour. Hallelujah! Hindi nila alam na siya ang pinakadakilang preacher nung panahon yon. Merong mga sinagoga ang mga Pariseo at Saduceo. Amen. At they think they were inspired. Palakihan sila, pagandahan sila ng programa. Hindi minahamak nila si Jesus Christ. Sabi niya, he's a madman, he's crazy. At kita mo anong nangyari sa ministry. Namatay pa siya. Pinako sa krus. Capital punishment. Hinubaran, nilantad sa, amen, sa kahiyan. What a shame. Pero sabi ng ating propeta, ang inspired ay yung tumutupad sa kalooban ng Diyos. All the time na sila'y nagtatawa, he was fulfilling the will of the Father. Every step of the way, scripture upon scripture upon scripture. Amen. Napakaraming scripture sa loob ng maiksing panahon ng tinupad ni Christ, doing the will of the Father. Blessed be the name of the Lord. Amen. Marahil maraming mga malalaking organisasyon ngayon, naglalakihan yung kanilang mga building. Samantalang tayo, wala man lamang tayong magamit pagkalinggo ng malaki-laking lugar para pagkasya natin lahat dito na nasa loob tayo ng gusali. Kailangan okupahin natin yung driveway natin. Nakita niyo yung punto ko? But the question is, are you doing the will of God, the word of God for today? So hindi will ni Lord nung panahon yun na si Jesus Christ ay bumaba at buhayin yung mga patay at pagkatapos idalhin sa langit. Amen. Sa isang rapture. No, that's not the will of God for that day. Ang will ng Diyos nung panahon yun ay mamatay siya bilang hain. Bilang katubusan ng kasalanan. At kahit na gaano pa kaawa-awa tignan, yun, siya ang tunay na inspiradong tao. Tama yung inspirasyon niya. Bakit? Dahil, amen, tinutupad niyang scripture sa kanyang panahon. Oh, hallelujah. Sabi niya, the real inspiration comes by doing. Please, that's very important. The real inspiration comes by doing the will of God. See, whether it is a one or just a handful. Maging isa lang o kakaunti lamang, ang sabi niya. Whether it is a big church or a small church, it matters not. Whether he is a great. Ito na babasahin. Hirapan akong basahin niya. Whether it's inspired, sabi niya, whether it's a big church or a small church, it matters not. Whether it be a great, eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABCs, it doesn't matter. It depends on the message that he brings. Whether it is inspired by the Word of God or is it inspired by intellectual conception of human inspiration. Some people can be inspired because of an eloquent speaker. Nakita niyo na? That doesn't make it right. Sometimes they're inspired because of the man that is so trained till he could put his point over. That doesn't mean that it's God. See, it's only through God's everlasting, eternal, blessed word can we receive inspiration. And that's given by the Holy Ghost. By faith, we receive it. Hallelujah. So, anong titignan? Anong binubunga ng ministry? Anong binubunga? Amen? Kahit gaano pa kalaki ang church mo ngayon, kahit gaano pa kayo dumami, kahit yumaman pa kayo ng gusto,
Ang hinahanap ay yung pagtupad sa kalooban ngayon. Binubunga ba ng church nyo yung klase ng buhay na sinasabi ng message na lalabas sa huling panahon? Kaya iba, pag sinama sa sanglibutan ay angat na angat, kitang-kita. Iba yung mga taong yun. O pagka kayo'y sinama sa sanglibutan, you blend with the world. I don't believe that's the product of the message. Kahit ano pang, amen, yaman nyo, kahit ano pang pagpapalang matanggap nyo, amen, ang tamang inspiration ay magbubunga ng tamang buhay. Tamang salita ng Diyos. Sabihin ko sa inyo, amen, di man tayo bigyan ng malaking church, but my prayer is, Lord, yung message na pinapangaral ko, sana'y makita kong natutupad dito sa buhay ng mga kapatid ko rito. Kahit konti lang. Darating ang panahon na mayroong mga tao dito, mga nagsisimba dito na hindi na makakayanan na aking papangaral. Mawawala na sila ng panlasa. Naintindihan nyo? Meron ba sa inyong unti-unti nang nawawala ng panlasa, medyo mabigat na yung pangaral ni Brother Rhea? Parang hindi na nakakakiliti, hindi na masaya masyado. Kasi lumalalim na siya masyado ngayon. There will come a time na mayroong mga taong hindi na nila kaya ang ipapangaral natin dito sa church. And they will start to fall away. Pero yung matitira at tutupad ng inspired scripture, yun ang importante. Yun ang hinahanap ni Lord. Yun ang kanyang aanihin. Can you say amen? Amen. Ang basihan ano ang mensahe ng taong yun, ang sabi. At ano ang nagiging bunga nun sa buhay ng mga taong dumirinig ng kanyang mensahe. It's very beautiful. Pinabasa ko yung kanina. Amen. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Talagang inspired ako. But, amen, buhay na buhay itong mga salitang ito ng ating propeta. Amen. Pagkatapos natin i-connecta dito sa mga ibang scriptures na binasa ko. Alright. Pag hindi ko binasa ibang quote dito, magpa-part 3 pa tayo. Pero, alright. Mabilis na mabilis. Sabi niya, no matter how religious you are, okay, napasan ko iba. Okay, ito na lang. The elect of God seen it. The elect of God seen it in Noah's time. Moses' time. The elect of God seen it. S-E-E-N. Seen it. Ayan. Seen. Sige, yung seen na lang. Tingnan natin. Hindi yan. The elected of God. Lagyan mo ng ED. The elected of God, seen it. Alright. The elected of God, seen it in Noah's time, Moses' time, Jesus' time, the Apostles' time, Luther's time, Wesley's time, Pentecostal time, because that was the seed that was on the earth when this inspiration was poured out. Now, while the inspiration is poured out, to gather the bride together, it's only those who are elected will see it. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Bagamat may mga tatamaan ng inspirasyon sa ating panahon na hindi bride, hindi nila makikita yung fulfillment ng Scripture. So sinasabi niya dito, yung lamang elected ang makakakita noon pagbuhos ng inspirasyon sa kanilang panahon. Amen. Yung inspirasyon ng flying eagle, bumuo sa ating panahon. Amen. Bagamat merong mga nagpa-flying eagle, kaya siya nagdi-discern din sila at nagda-thus saith the Lord din sila. Amen. Kung ano-anong propesya ang sinasabi nila, pero kung hindi sila bahagi ng elected group, they will not see the scripture that is being fulfilled today. They will mock the prophet. They will mock you who follow the message that he brought. Amen. Why? Because they will not see it. Amen. Only the elect will see it. Every time. Hallelujah.
Bakit? Kasi sila rin yung inspired eh. Before the foundation of the world, elected. Prepared yung puso nila eh. Diba? Prepared yung scripture. Prepared yung anointing. Pag nagsama-sama yon, amen, yun lang magkakaroon ng pakinabang. Sila lang ang makakakita, sila lang ang makikilos para magawa nila kung ano yung kalooban ni Lord dun sa panahon ngayon. Hallelujah. That's in the name of the Lord. Sabi niya, tuloy natin yung quote. Jesus said, I thank thee, Father, that thou hast hid these things from the eyes of the wise and prudent and revealed it to babes such as would learn. Hallelujah. Sa John chapter 6, verse 44 to 45, itong sabi ng scripture. Pakinggan nyo. Tingnan nyo mabuti. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him. Wala raw makakalapit sa akin maliban na lamang na ang Ama na nagsugo sa akin ay palapitin siya. Alright? And I will raise him up at the last day. In other words, meron lang mga nakatakda na palapitin kay Christ, the living Word. Naintindihan nyo? Si Kristo ang Word. Siya yung Word dun sa panahon, the living Word. Wala siya ngayon. Saan yung yun? Pero nandito pa rin siya sa pamagitan ng Word that is living today. Naintindihan nyo? Si Kristo ang buhay na salita sa bawat panahon. Hindi nyo kailangan hanapin yung katawan niya. Kapag merong scripture na natutupad, that's Christ. Tang sabi, walang makakalapit dun sa Christ na yon, malibang yung Ama ang humatak sa Kanya. And I will raise him up at the last day. Siya lang. Yung akayin ng aking Ama. No, haltakin ng aking Ama. Verse 44, 45. It is written in the prophets. Nag-quote siya ng inspired word. Sabi, and they shall be all taught of God. Sino yung all dito? All elected. They, hindi sabihin niya na all people, dahil ito ay contrary dun sa sabi niya ng una, na tinago mo ito sa pantas, at pinahayag mo lamang dun sa mga sanggol. Diba? Kung ibig sabihin ito, meron siya pinagpapayagan, meron hindi pinagpapayagan. Alright? At kinote niya yung scripture, sabi niya, they shall be all taught of God. Every man, therefore, that hath heard and hath learned of the Father, cometh unto me. Bawat isa raw na nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Kailan kaya sila natuto? Tingnan natin verse 46. Not that any man had seen the Father, save he which is of God, he had seen the Father. Alright? Ang ibig sabihin ng sin, understand. Revelation. Amen. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So sinasabi ni Christ dito, walang sino mang nakakita sa Ama, amen, maliban doon sa, nakakita sa Ama, kundi, maliban doon sa, na siya ay sa Diyos. At nakita niya na ang Ama. Kapag ikaw daw ay sa Diyos, nakita mo na ang Ama. Pag sinabi mo yung of God, ibig sabihin nun, nanggaling ka sa Diyos. When you are of God, nanggaling ka sa Diyos. May walang ibang nakakita sa Ama, kundi yung nanggaling sa Diyos. Nakita niya na ang Ama. Ano ibig sabihin nun? Nakita niya with these natural eyes, physical eyes? No. It's a revelation. Nagkaroon na siya ng revelation sa Ama. Dapat intindihin yung scripture. May mga pagkakataon sinasabi, no man has seen God and no man will ever see the Father. Never seen God or ever will be seen. Ang sabi. Pero that is speaking of the physical seeing. Pero sa pagkakataong ito, this is revelation. This is seeing spiritually. Yung nanggaling daw sa Diyos, nakita niya na ang Ama. Hallelujah. Alright. Balikan natin yung Isaiah 54. Dito galing yung quote na yan eh. Isaiah 54 verse 13. Sabi yan, all thy children, speaking of Israel now, all of thy children. Remember, ang Israel ay tipo palagi ng elected, ng church. Right? So this is a prophecy. Lahat daw ng talagang Israel, amen, shall be taught of the Lord. Tuturuan sila
Kaya pala makikita nila ang Ama eh. Kaya pala magkakaroon sila ng revelation ng Ama. Can you say amen? Bakit? Tuturuan sila. Lahat sila. Lahat ng anak nyo ay tuturuan ng Diyos. Ibig sabihin nyo, hindi anak, hindi tuturuan. Ganun na kasimple yun, di ba? Alright, what is this? Election. Election. So, ang tinutukoy dito, hindi lang Israel, kundi lahat ng elected. Hallelujah, sabi, they shall be taught of the Lord. Ito yung sinasabi, kaya ako kino-quote ito kasi may kinalaman to doon sa quote ni Brother Branham na yun lamang elected ang makakakita kapag binuhos ni Lord yung kanyang inspiration sa panahong yun. Sila lang ang tuturuan ng Diyos. And great shall be the peace of thy children. Remember, sabi ni Brother Branham, amen, ang pag-ibig ni Lord, charity, agape, ay ano? Elective love. Naalala niyo yun? Hindi niya kayo inibig dahil, pagdating ng ganitong taon ay nakagawa kayo ng isang magandang bagay na nagpatuwa sa kanya, dahil doon mahal ko na siya. No, ang pag-ibig niya ay bago pa itatag ang sanlibutan. Elective love. At ang sabi ni Barbara, lahat ng minamahal niya ay tuturuan niya. Ay, dahil pinili kayo. Amen. Yung agape love niya, pumili na sa inyo before the foundation of the world. Kaya kayo elected. Kayo yung all, amen, shall be taught of God. Hallelujah. Naintindihan niyo na kung ano yung charity, kung ano yung divine love talaga, yung pinapag-aralan natin. Yung divine love ang dahilan, kaya kayo lang ang nakakaunawa nito. Kaya sa kinadami-dami ng mga tao, kayo lang ang tumanggap. Kahit napakahirap tanggapin. Amen, sa harap ng napakaraming alok ng sanglibutan at maraming iglesia na mas magaganda, mas mayaman, mas maganda ang comfort na inaalok sa inyo, mas air condition, mas maginhawa na magsimba, pero merong mga all. Sila lamang ang makakakita sa Ama at tuturuan ng Ama. Pag bumagsak ang inspiration, sila lang yung merong mansalo. At sila lang ang makakakita ng bagay na yon. Amen. It's only those who are elected will see it. Amen. Nagpatuloy siya doon sa quote. And then we'll close. Sabi niya, and we are not living in Luther's age or Wesley's age. Yung ating quote kanina. We are not living in Luther's age. Karuktong yung kanina. That living in Luther's age, Wesley age, all right? Or the Pentecostal age. The Pentecostal age was only a restoration of the gifts coming back to the church. But we're living in the evening time. We're living in the time of the calling out of the bride. The inspiration, that's the way it strikes you. If you're sick, that's the way it strikes you. If you're afflicted, something's revealed to you, and you see that it's been revealed to you, and you speak up and you say, I am healed. Bilang believers, niniwala tayo sa lahat ng pangako, lahat ng promise. Bilang believers, niniwala tayo sa divine healing. Niwala tayo sa Mark 16. Pero may mga panahon na bigla kang may inspire. And you'll remember that promise. Pag may karamdaman ka, at ikaw ay gipit na wala kang magawa. Usually, ang sabi ni Barnabas, that's when the inspiration strikes you. Hindi ibig sabihin na hindi ka nananampalataya. Sumasampalataya ka sa lahat ng pangako. Pero there comes a time that the Spirit comes. Amen? And opens up a promise. Bigla na lamang maalala mo. Sabi, pagdating ng Holy Spirit, ipapaalala niya sa inyo mga bagay na sinabi ko sa inyo. And suddenly, it becomes a revelation. Dating sinasampalataya naman na, alam mo, totoo yan eh. Nasa Biblia yan, totoo yan, walang duda. Salita ng Diyos yan, epektibo yan. Mangyayari yan. Pero ang tagal mo nang nananalangin, hindi ka gumaling-galing. Walang mangyayari sa iyo, lahat ginawa mo. Amen. Pero when that inspiration comes, you're moved. And your mind is moved to the Scripture. And then, suddenly, may kung anong lumukob sa iyo. And it's so real. Amen. Sa puso mo, pwede mong sabihin, by His stripes, I'm healed.
Ano yun? For that particular time and season, yung word na yun ay gusto ni Lord na mabuhay sa iyong buhay. At maranasan mo. Intindihan nyo? Meron isang nagkwento. Amen? Tagal niya lang pinapainom ng gamot. Yung kanyang may sakit na mahal sa buhay. Amen? Pero walang nangyayari. Hindi dahil sa masama yung gamot. Amen? Kaya siya ay hindi gumagaling. Amen? Because we don't believe na wag believer ka ay masama ang uminom ng gamot. Okay? Wag niyo isipin yun. Isa yan sa mga bagay na tinuwid ni Brother Branham. Alright? May tamang lugar yung gamot sa atin. Alright? But medicine doesn't heal you. Si Lord lang ang may healing power. It can assist in the healing, but it can never heal you. Pero isang araw, yung babaeng yun, na nagpapainom regularly, nung gamot para doon sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang anak, I believe it was, bigla na lamang mayroong parang bumulong sa kanya, may umihip, may huminga sa kanya, hiningihan siya ni Lord. And suddenly, amen, naging buhay na buhay. Yung scripture sa kanya, by my stripes, you were, past tense, healed. Ang sabi niya, hawak niya yung gamot, binato niya sa basura. From now on, hindi ko na kailangan yan para sa anak ko because my son is healed. What's that? Inspiration. Hallelujah. Sabi ni Brother, kita yung Mark 16, yung Mark chapter 11. Amen. Sabi, kung sasabihin mo sa bundok na ito. Sabi niya, hindi sinabing kung sasabihin ng Diyos, kung sasabihin mo. Pero ang sabi niya, mag-ingat kayo dyan. Alright? Siguro maganda basahin kayo para hindi yung galing lang sa akin, yung inyong maririnig. Sabi niya, same thing in Mark 11:23. And then we're going to pray. Sabi niya, same thing in Mark 11:23. If you say to this mountain, same thing in Mark 11:23. Ayan. If you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said. But you cannot stand there fumbling in your mind and saying, you've got to be inspired to say it. Amen. Naintindihan niyo yun? Hindi pwede yun. Kasi nasa word yan eh. And you fumble in your mind. Siguro, kailangan ko lang sabihin, bundok, makilos ka. No. Sabi, you've got to be inspired to say it. May mga panahon that the Holy Spirit breathes on you. At yung mga katotohanan na matagal mo nang pinaniniwalaan, suddenly, ididirect ka ni Lord doon dahil gusto niya matupad yung scripture na yun sa buhay mo. Basta, inspiration. Hiningihan ka niya para yung inspired na word, amen, ay mapuntahan mo, katulad ni Christ, ay may turo mo and say, this day, this promise is fulfilled. Kung maalala nyo, yung 5 pagkakataon na gumana yung third pull, sabi ni Brother Branham, 5 manifestation na yung third pull, patunay, nandito na. Sabi niya, hindi yun, basta-basta ko lang sinubukan yung promise. Amen, hindi lang yung naisipan ko eh, na, magkaroon nga ng squirrel dyan, gusto kong makabaril ng squirrel at aking may uwi. No, sabi na ba, every time, God has to inspire me to do it. So, hindi yung paglalaro ng scripture. Abracadabra. Dahil message believer ako, sabi, patong ang kamay. Alright? We believe in that. Ang sinasabi ko lang, iba yun pagka ikaw ay in-inspired. Sabi ng Diyos sa kanya, sabihin mo kung saan mo gustong magkaroon ng squirrel. What's that? Inspiration. Amen? At kinonect siya sa Mark 11:23. Sabi niya, magkaroon ng squirrel doon. What's that? Na-inspired na kasi siya. Na-move na siya ng inspiration. Kaya hindi lang yung isip na nagdadalawang isip na sumusubok, subukan ko nga. It's not that. It's sure. He's moved in a certain direction. God breathed upon him and he said, let there be squirrels there. And bang! Sabi, lumabas yung squirrel at binaril niya. Ano yun? The word inspired becomes a reality. Hindi siya nagpakasakali nung mamatay yung isda na nahuli ng kanyang kaibigan na si Brother Lyle doon sa bundok
doon sa ilog, I should say, doon sa bangka. At pagkatapos nung hugutin niya yung sima, ay nasama yung bituka, kaya ibinato niya lang pabalik doon sa tubig. At yung pumasag ng huling pagkakataon, yung isda, at lumubog, namatay, at lumutang na nakalabas yung bituka. Hindi siya nagbakasakali. Ano kaya? Buhayin ko kaya ito? Little fishy, I give you back your life. No, bago pa dumating yun, meron ng prophecy. At nung makita niya yung isda na yun, biglang merong dumating na inspiration sa kanya. Ang sabi niya, what an inspiration at that time. At ang sabi niya, ito pala yun, little fishy, I give you back your life. Inspiration. Tagal niya nang pinagpe-pray si Mida dun sa tumor. Ganun na lang ang prayer niya. Amen. Pero dumaan na sa procedure si Mida, iba't ibang procedure ng medicine, hanggang sa dulo, nung ooperahan na siya, kasing laki na tawag dito, ng suha, yung kanyang tumor. Saka nakita ni Brother Branham yung pangitain, na kung naalala niyo yung mansanas, na may kagat at nabubulok at napalitan ng malusog na mansanas. Sariwang-sariwang, sabi ng Panginoon, it's time, amen. Mangusap ka at gagaling si Mida. Bago pa, sabi niya, bago pa hawakan ng doktor si Mida, ay mawawala na yung kanyang tumor. Inspiration. Amen? Nung nandun sila kay Haiti, right? Hindi sinabing, magpapalabas ako dito. Pakita ko sa nilang propeta ko. Sister Hattie, amen. Thus saith the Lord. Kahit anong hilingin mo, bibigay sa'yo. No, when the inspiration came. Sabi na uga yung lugar na kinaroroonan nila. Hallelujah! At bigla na lamang sinabi ni Lord kay Brother Branham, sabihin mo kasi Sumida, anumang hilingin niya sa mga sandaling ito, ay bibigay ko sa kanyang kanlungan ngayon din. Inspiration. It's all connected to Mark 11. Pero nung pagkakataong yun, na-inspire siya para gamitin yung scripture na yun. Sabi ni Brother Branham, si Job ay merong channel of communication, channel of inspiration that is open. Wala siyang Biblia pa noon. Kailangan niya mag-depend sa inspiration. But he knew he was a prophet. At dahil doon, meron siyang open channel. Kapag dumating inspiration na yun at nagsalita siya, alam niya na hindi maaring hindi matupad yung kanyang sinabi. Ano sinasabi ko sa inyo? Pag kayo ay na-connecta na kay Christ by being born again, baptized with the Holy Spirit, amen, dapat sikapin yung manatiling magkaroon ng open line of communication. Open line of inspiration. Na anytime na may gustong ipagawa si Lord sa inyo, ay pwede siyang bumulong sa inyo at huminga sa inyo. Gawin mo ito. Now, hindi ko sinasabing, maghihintay tayo palagi nung bulong at nung ihip, nung hangin. Ang sinasabi ko lang, mamuhay kayo ayon sa Scripture. Tuparin niyo ang salita ng Diyos ayon sa mensahe. Pero manatili kayong may bukas na communication. Dahil may mga pagkakataon, nahihinga siya sa inyo para tuparin ang ilang mga pangako na kailangan matupad sa inyo. Dear Lord, Panginoon, salamat po sa iyong gabay sa gabing ito. Salamat sa saganang inspiration mo. Lord, I know this is your inspiration because wala akong mahabang panahon para maghanda, Panginoon, at magsaliksik ng napakaraming mga materyales. Pero kapag ikaw ang huminga at nag-inspire, ikaw nagbubukas ng lahat ng pinto, Lord, na kailangan at nagbibigay ng mga tamang kasulatan, illustration, salita. Oh God, I thank you for your anointing, Lord. For your inspiration. Panginoon, salamat po dahil alam ko hindi ito mawawala ng kabuluhan. Hindi lang kami basta na-inspire. Meron kaming bahagi namin na nakatakdang makakita ng scripture sa aming panahon na dapat mabuhay sa amin. At kailangan kaming maging handa, Panginoon, na magpatianod sa pagkilos mo, sa pangunguna mo, sa drawing mo, O God. Draw us, Father, I pray. Dear Jesus, Ama, hindi ko alam kung bakit ganito ang inspirasyon mo nito mga
nakaraang mga services namin. But Father, saan mo man kami gustong dalhin, narito po ako, Lord. At yung mga pinili mo sa dakong ito, hayaan mong sumunod kami ng lubusan. Linisin mo ang iglesyang ito sa lahat ng unbelief, Lord, lahat ng kasamaan, lahat ng bagay na hindi totoo, God, lahat ng bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. I pray nang sa ganoon ang iglesia, Lord, ay magkaroon ng tunay na pagkakaisa sa iyong salita, sa iyong pagkilos. And then we're going to fulfill your word, Father. O ano man ang kalooban mo para sa amin sa panahong ito. Bless your people. Open their eyes, open their understanding, reveal to them, Lord. Give them this inspiration, Lord, para masapon nila ang mensahe ito ngayong gabi. We love you. We appreciate you. Kami po'y mananalangin. Lord, just believing, Lord. Marahil merong mga tao ngayon na i-inspire mong mangusap sa kanilang panalangin, Lord. May you breathe on us, Lord, tonight. Breathe on us, Lord. We heard the inspired word. Now we pray that you breathe on us, Lord. Bring the word into that inspiration, Lord. Nang sa ganun, Lord, hindi masayang ang panahon na aming pinangdinig, Lord, sa iyong salita. Panahon ng pagtitipon, panahon ng prayer meeting, panahon ng pangangaral, Lord. Lahat ng ito ay magkakabunga dahil kinilos mo kami. Help your people, I pray. Help them, Jesus. Come now, Lord, in your special way as we come before you. Jesus Christ's name. Kunting panahon, nalangin tayo sa Kanya. Kung puso natin, mga request natin, taas natin sa Kanya. Amen. Come, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, no.
breathe, Lord Jesus, upon your people and in your people. And let us soar, Lord, on eagle's wings, Father. Come live in me, Lord. Come breathe in me. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh Father. On eagle's wings. Yes. Oh God. I see it. Yes, oh Father. Eagle's wings. Oh God. Come breathe in me all my life. Yes, Lord. Take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's. Kaya natin tumayo. Help us, Father. Yes, oh God. Oh God. Oh dear Jesus. Hallelujah. Here I am waiting, longing for you. Hide me in your love, yes, Lord, and bring me to my knees. May I know
kami sa ilalim ng inspirasyong ito, Panginoon. And kagaya ng sinabi ng iyong lingkod kanina, help us magkaroon ng isang open channel, Lord, of inspiration. Ano mang nais mong ipagawa, ay madali naming masasapo at matutupad habang kami naghihintay sa iyo. Bless your people and keep them now in your love, your elective love. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless you. Magkamayan tayo sa isa't isa. Come live in